What's up guys? Ako nga pala si JM. And syempre, meron na akong i-share. Um, buhay ko as a musician. And sobrang dami kong failure, sobrang dami kong mali, failed as in failed. Ayun nga, dami kong failed. Ang dami kong na-experience na iba-ibang kanta, iba-ibang shredding, iba-ibang chords, iba-ibang genre, genre pala, iba-iba. Iba-iba kasi tayo ng music na pinapakinggan, iba-iba rin tayo ng mga taste sa music. Kumbaga, taste, mga gusto ng tenga natin, ganun, mga magagandang tunog sa tenga natin. For example, for me, ang gusto ko distortion. Yan. Pinakamasarap pakinggan, distortion. Yan yung gustong gusto ko sa gitara, lalo na kapag electric. Sa acoustic naman, hindi naman ako masyadong yung sa sweet tone na yung pampakalma na kanta. Hindi ako masyado nakikinig ng ganun. Kasi more on rock. Paborito kong, naubudol na ako eh. Paborito kong pakinggan yung mga rock talaga. Pero syempre, Christian eh. Mahilig ako sa mga Christian song eh. Hilig ko pakinggan yung mga tunog rap, tunog distortion, mga ganun. Ang dami ko na experience, ang dami ko naranasan sa buhay na, alam mo yun, minsan may tama ka, minsan may mali ka, minsan may sablay ka, minsan ano ka eh. At ito alam ni alam ni Roy ito. Shout out kay Roy Handayon. Um, Alam niya kasi may mga mali din siya sa drums. Drummer siya, guys. May mga mali siya sa drums, may mga maling palo siya, nalilito siya, o 'di ba? Even nga siya nalilito siya eh. May mga karanasan siya sa buhay na ganun. May mga instances na ganun. Ako meron din. Mas malala pa nga yung akin. Ayun. Malala pa nga yung akin. Ayun, ano pa ba? Basta wala akong magawa kaya nagsishare lang ako ng mga karanasan ko sa buhay as musikero, musician, ganyan. Ano pa ba? Ang dami kong naranasan eh. Ang dami kong mga... Marami ring tama, pero mas marami yung mali. Teka, na ano ako? Ano ba? Alam namin dalawa yun eh. Minsan nga kami yung... Alam mo, yung mali sa gig, I mean, yung mali sa tugtugan. Minsan, kaming dalawa lang ni Roy yung nakakaalam. Minsan siya yung magkakamali, minsan ako, minsan parehas kami, minsan malilito ako, malilito rin siya. Ito, nabubulod ako sa L. So yun nga, minsan malilito siya, malilito ako, ganyan. So ganun yung buhay musician. Hindi ko naman masasabing mahirap maging musician eh. Mahirap lang siya sa una kapag hindi mo siya alam gamitin. Pero sa totoo lang, masasabi ko lang, masaya. Masaya maging musician. Sobra. Ano pa ba? Alam ni Roy ito. Alam din ng mga... Ewan ko kung napapansin to ng mga kasamahan namin noon nung nasa ministry pa ako. Ngayon kasi wala na. Wala na akong ministry. Ewan ko kung napapansin to ng mga kasamahan namin sa ministry. Kasi ang alam ko lang, kapag nagkakamali ang isa sa amin, minsan siya, minsan ako. Ang alam namin, kaming dalawa lang ni Roy, yung nakakaalam ng mali. Magigets niyo ba? Kami yung dalawa lang yung nakaka-realize o nakaka-recognize ng mali sa tugtugan. Lalo na kapag ang line-up siguro mga 3 o 4. Ganyan. Isang ano ba to? Dalawang praise. Dati kasi, based on my experience dati kasi yung line-up, dalawang praise, isang worship. Ngayon kasi ewan ko kung ilan na. Meron na kasing fourth service. Dati kasi hanggang third service lang. Ngayon, nagkaroon na ng fourth service. Ano pa ba? Hindi ko alam kung ilan ng line-up ngayon nila kapag fourth service. Siguro 4 din. Sakto sa service. Tapos tag-iisa. Ewan ko, hindi ko alam. Kasi dati, dalawang praise, dalawang worship. Ngayon, hindi ko alam kung ilan na. Kasi may fourth service na. Nabubulol ako. Kasi yun, ayan nga, may pang-4. May pang-4 na gawain na. Tagalog na lang.
Hindi ko alam kung ilang line-up na yung nala-line up nila sa buong isang linggo. Pero sure ako, ang daming mali. May mga napapansin ako, etong mga nakaraan na uma-attend pa. Ngayon kasi hindi na talaga ako uma-attend. Privacy ko na lang yung reason kung bakit hindi. Okay. Hindi na talaga ako ma-attend yun. Hindi ko na alam yung mga susunod na pangyayari. Pero itong mga nakaraang last service na uma-attend pa ako ng mga service. Nung time na na-realize ko, kasi bumaba po ako ng stage, hindi na po ako tumutugtog. Ano ba tawag doon? Nalimutan ko, sasabihin ko. Na-realize ko pala, mas naririnig ang pagkakamali ng drummer kapag nasa baba ka ng stage. Bangkok ka, yung ano ka, ikaw yung audience, ikaw yung tao sa baba, yung nakikinig, yung basta. Mas ma-recognize mo pala yung mali ng isang bassist, isang drummer o isang gitarista kapag nasa baba ka ng stage. Kapag hindi ka tumutugtog, kapag wala ka sa stage, kapag nasa baba ka, pag bangkok ka, gano'n, alam mo yung bangko, yung nakaupo ka sa baba. Yun, ikaw yung audience, ikaw yung makikinig, ikaw yung magbabasa ng lyrics sa harap, ikaw yung kakanta, pero hindi ikaw yung tutugtog sa stage. Ayun lang yung experience ko. Na doon ko na-realize na nung tumutugtog pa ako, tapos may mga mali ako doon. Maling lead, maling chords, maling shreddings. Mas rinig pala yun sa baba, lalo na kung ang speaker mo malakas. Mas nare-recognize pala ng mga nasa baba ng stage yung mali ng isang instrumentalist. At doon ko na nakakahiya kasi late ko nang na-realize na mas recognize pala sa baba ng stage yun kumpara sa ikaw yung tumutugtog sa harap, kumpara sa nasa harap ka. Ikaw syempre hindi mo alam yun kasi tumutugtog ka. Alam mo lang masaya ka, enjoying your life as a musician. Pero pag nasa baba ka ng stage, you really realize na mas recognize yung mali. Kasi ikaw yung audience, ikaw yung makikinig. Kahit nga, yung iba nga dyan, naka-metronome na eh. May earpads na. Nagkakamali pa. Hindi naman lahat. Pero may karamihan kahit naka-metronome na, may nagkakamali pa ng pasok sa kanta. So, nakakahiya pala. Nakakahiya siya. Buti na lang, hindi na ako tumutugtog. Malaki, no? Hindi, masakit din sa akin, syempre. Masakit sa akin na hindi na tumutugtog. Pero syempre, hanggang sa nasanay na lang ako na wala na ako sa stage. Hanggang doon na lang eh. Hanggang doon na lang yun eh. Wala na akong magagawa doon. Hindi ko na mababalik eh. Pass is pass kasi, diba sabi nga nila. Pass is pass. So wala, kung hindi mo na mababalik yun. Kung dati tumutugtog ka, ngayon hindi na. Alam mo kasi, ito sabi ito ni Ate Ali sa amin. Lahat tayo pwedeng palitan. Totoo. Lahat tayo. Yan. Sa cut natin, na ako. So yun, totoo yun. Lahat tayo pwedeng palitan. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo mananatili sa isang bagay lang. Lahat tayo mapapalitan. And at the same time, yung buhay na meron tayo, hindi din naman tayo mananatili sa katawan na to eh. Aalis din tayo dito sa katawan na to. Hindi ka mananatili. Diba? Hindi mo lang masasabi kung kailan, pero mangyayari pa din. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero yun nga, gaya nga na sinabi ko, lahat tayo pwedeng palitan. Mapapalitan ka kahit anong galing mo. Magaling ka tumugtog, magaling ka mag-preach, magaling ka magsalita sa harap, magaling ka mag-lead ng tao, mapapalitan ka. Kahit sobrang galing mo, professional musician ka, music director ka, music mentor ka, mapapalitan ka. Hindi ka mananatiling musician, hindi ka mananatiling music mentor, hindi ka mananatiling music director. Mapapalitan ka. Masakit pakinggan, oo, pero yun ang totoo. Ako nga eh, napalitan, di ba? Oh, hindi naman ako magaling, pero napalitan ako. Musician din ako, pero hindi nga ako magaling. Hindi nga lang ako magaling, tumugtog. Marunong lang, may skill, kumbaga. Pero yung sabihin ng professional, magaling, hindi ako magaling, wala akong alam. Sa totoo lang, wala akong alam sa music theory. Music theory, music industry, wala akong alam dyan. Okay, ginusto ko na lang tumugtog, kaya ako natuto. Wait lang.
Alright guys, this is JM Natix TV. Bago ako magtapos, gaya nga ulit ng sinabi ko, uulitin ko ulit. Pwede kang palitan. Kahit sobrang galing mo pa tumugtog, ikaw pa mismo yung leader sa banda nyo, pwede kang palitan. Kahit meron ka pang unity sa banda nyo, meron kayong pagkakaisa, pwede ka pa rin palitan. Lahat naman magaling lahat naman marunong Pero lahat nananatili ba sila? Lahat ba sila nanatili? Hindi, karamihan sa mga banda na papalitan ng bago. In short, luma ka na. Hindi, totoo Ako luma na ako. Hindi ako nagpapasikat. Hindi rin ako sikat. May channel ako, may YouTube channel ako, pero hindi ako sikat. No? Sinishare ko lang yung buhay ko as a musician. Kung tatanungin ba ako, Kuya JM, mahirap ba maging musician? Masaya ba maging musician? May struggle ba sa pagiging musician? Ang sagot, oo. Kung struggle lang, oo, madami. Struggle, madami. Madaming struggle. Anong klaseng struggle? Malilate ka. Tatanghaliin ka ng gising. Yan, shoutout sa mga mahilig magpuyat. Tatanghaliin ka ng gising. Ano pa? Marami. Hindi ko ma-explain lahat yun kasi madami yun. Pag naging musician ka, marirealize mo. Hindi madali. Magsasabi mo lang na madali kasi marunong ka. Alam mo sumabay sa trip ng panahon, sa trip ng mundo. Pero sa totoo lang, ang hirap maging musician. Mahirap din siya. Walang instrument na instantly pag inaral mo, marunong ka na. Hindi ganun yun. Mahirap lahat ng instrument. Walang madali. Tiyagaan na lang talaga. Hindi madali maging musician. Actually, nakaka-stress nga Diba? Line up pa lang. Isa pa nga lang line up, aralin mo, may stress ka na Paano ba naman yung isang line up nyo? Ang daming chords. Isang kanta lang pero ang daming chords. May B minor 7. Diba? May mga Aces 2. Bisus 2, mga ganun. Yung mga as in beginner, hindi alam ang Bisus 2. Hindi alam ang Aces 2. Yung Aces 2 kasi ay ano na lang yan additional na lang yan sa chords, sa fretboard. Pero parang di naman yata hindi naman siguro lahat ng kanta merong ganung chords. Kasi ang original na A na chords na ganito na A, ang original chords ng A tatlo. Yung iba nga ganun di ba? Ang original niyan A tatlo. Pag inalis mo yung isa, iba na yung tunog nun. Aces 2 na yun. Iba yung tunog nun sa original na A, sa copyright. Copyright kasi, yung ganito na chords, copyright yan. A yan, pero copyright. Kasi kumbaga, at eto useful, yung ganitong chords kasi sa gitara, ano yan sobrang useful yan. Maraming gumagamit ng ganyang chords. Natatabaw na yung original chords ng A. Marirealize mo yun. Try mo pag-aralan yung gitara. Yung iba nga dyan na beginner, nag-aaral pa lang, stress na. Ayaw na nila mag-aral. Yung iba naman, tuloy-tuloy. Pero kung tatanungin mo nga ako, mahirap ba maging musician? Sa umpisa, mahirap. Yan, sa umpisa lang. Pero kapag natuto ka, pag na-improve mo, madali na lang. Teka, tatag ko na lang siya dito. So, yun. Sana may natutunan kayo sa reality ng music, sa mga sinabi ko. Walang madali, lahat mahirap. Ako si JM, this is JM Natix TV. And kung gusto mo ng mga ganitong video, subscribe mo lang yung channel ko, follow mo ako sa TikTok, follow mo ako sa Instagram, and doon ako nag-upload ng mga content ko. Yeah, again, this is JM Natix TV, ako si JM, hanggang sa muli, tugtog lang.